taas. Wala mga lods, so ngayon pupunta naman kami sa embahada para magpa-process ng NBI. So sabi sa embahada, pwede daw dun mag-biometrics. Ayun yung importante kasi yung biometrics. Tapos yung form, ayun naman yung ipapadala sa Pilipinas para yung kamag-anak natin na nasa Pilipinas, authorized sila na mag-process ng NBI natin. Then ipapadala na lang dito sa Spain. Ang kailangan ko kasi sa Pilipinas ay yung NBI na naka-apostil, tapos yung PSA na naka-apostil din. So dalawang documents na nasa Pilipinas ang kailangan ko ipaprocess sa kamag-anak ko, gagawa lang ako ng authorization, then ipapadala dito sa Spain. Kasalin sa mga requirements para sa pagpaprocess ko naman ng nasyonalidad or para magkaroon ako ng Spanish passport dito sa Spain. So pagkalabas nyo dyan, Lods, Republika Argentina, ay makikita kayong fountain. Doon naman papunta yung embahada natin. So tatawid lang tayo dito at doon. Ay, may makikita yung mga flag dyan. Plaza de la República Argentina. Ayan, pag nakita yung Calle Serrano, dito tayo. Lakad lang tayo dito, then malapit na dito yung ating embahada. So isang kalye lang, isang kanto lang mga lods. Dito na tayo sa Calle Guada. Paano basahin to? Calle Guada Kivir? Mas malinaw. Calle Guadalquivir. And mga lods, pwede kayong bumoto dito sa embahada kung hindi nyo gamay yung online voting para sa senatorial. Pwede kayo pumunta dito sa embahada, dito kayo bumoto, pero online lang din yung gagawin nila. I-guide nila kayo, punta kayo dito, boto kayo. So ito na yung ating embahada mga lods. Pasok lang tayo dito. Ito pala yung oraryo nila, oh. Para makita nyo, screenshot nyo na lang. So tayo dito. Ito yung mga isa. Hindi tayo pwede mag-video dito. 2,000 years later. Wala mga lods, sa mga naging nasyonalidad o naging Spanish citizen na dito sa Spain, yung iba sa kanila, iniisip nila, automatic dual na sila. Pero natutunan ko sa embahada, hindi pala. So kapag naging Spanish citizen ka na, hindi na active or hindi ka na Pilipino talaga, ang kailangan mong gawin, ipadual yung citizenship mo. Okay? So meaning, yung passport mo noon na Philippine passport, hindi na siya effective. Magagamit mo lang yon as proof na Pilipino ka talaga. So anong gagawin mo? Kailangan pumunta sa embahada para kumuha ng mga requirements kung ano yung mga kailangan mong gawin para ma-process mo yung dual citizenship mo. Hindi mo po pwede na sabihin na Pilipino ka dahil sa batas ng Spain or sa batas ng Pilipinas, Spanish ka na, hindi ka na Pilipino. Okay, kailangan mong maging maingat lalo na kapag mayroong ang property sa Pilipinas, kailangan mong ma-process yung dual citizenship mo kasi kapag hindi, magiging malaki yung problema. So kung gusto niyo malaman kung ano yung mga requirements, bumisita kayo sa embahada dito sa Pilipinas nang sa ganon, umpisahan nyo ng maayos yung inyong dual citizenship. Wala pa. Okay mga lods, importante, wait lang. Importante na malinaw yun sa inyo. Sa mga Pilipino na naging Spanish citizenship, marami daw nagsasabi sa embahada na dual na sila. Pero tatanungin kayo, paano kayo naging dual? Okay? Magiging dual kayo kung pinrases ninyo yung pagiging dual citizen ninyo. Hindi kayo magiging automatic dual kapag Pilipino kayo tapos nag-process kayo ng Spanish citizenship. Merong proseso para maging dual citizen kayo. Filipino at Spanish. Okay? So marami pang impormasyon para mas maging malinaw kayo, mas maganda bumisita kayo sa embahada ng Pilipinas at sila yung makakasagot. Okay? Bakit?
So para sa biometrics ng NBI ko, kailangan nila ng 5x5 na ID picture, tapos 3 kopya ng pasaporte. Ayan yung mga kailangan para makapag-biometrics dito sa embahada. So ngayon papunta kami sa isang photo emerald para magpa-picture mga lods. Kung kailangan nyo magpa-picture dahil wala kayong dalang picture, mula sa embahada dito sa Calle Orense kung saan yung El Corte Ingles, dito sa side na to merong photo pricks. Diyan tayo magpapa-picture. Ayan na yung tapat nyan. So Dia, ito na yung Calle Orense. So ito yung sample ng 5x5. Ang bayad dito ay 11 euro. Ganda ko. Ayun, nakapag-picture na tayo. Balik na tayo sa embahada ulit. Malapit lang naman ang embahada dito. Pwedeng lakarin, nilakad nga lang namin. So syempre sayang oras, kailangan na pagpabalik. Sakay na kami ng bus. So sa kabilang kalye mga lods, yung C1 o pwede. Bababa tayo sa doon sa Argentina. So kapag nag-bus kayo ng C1, ayan mga lods, dito ang baba nyo ha, Plaza de Republica Argentina. Tatawid na lang kayo dyan, nakita nyo yan, dire-diretso na lang kayo dyan. Okay, malapit na yung embahada natin dito ng Pilipinas. 2,000 years later. So ayan na mga lods, tapos na. Ang ginawa ko lang sa loob ay nag-fill up ako ng form, ng mga form na mga kailangan. Tapos kailangan mo lang sa form kailangan mo ng 2 witness para sa SPA, Special Power of Attorney. So isa kasama ko si Carino, then yung isa din nag-a-apply, siya na lang yung pumirma, pwede yun. And then nagbayad ako ng 50 euro. Ayun yung pangbayad para dun sa SPA, tapos sa pag-process ng NBI. Wala po. Opo. And then once na natapos mo na yung form na yon, pinapabalik ako ng Friday para naman ibigay sa akin yung form na kailangan ko para ipadala sa Pilipinas. So paano ko gagawin yun? May mga kaibigan ako na uuwi sa Pilipinas, ipapasabay ko na lang para mapasend doon naman sa pamilya ko na magpa-process ng NBI ko, tapos yung PSA at magpapa-apostille. Tapos siya na yung magki-claim, tapos ipapadala naman dito sa Spain. So ganun yung proseso para makapag-apply ng NBI, tapos nung pagpapa-apostille. Ganun din sa birth certificate. So ayan mga lods ha, alam nyo na kung paano mag-process. O pwede rin, meron din mga Pilipino na naglalakad, pero same procedure din, pipil up ka, maraming mga procedure din, then magbabayad ka sa kanila. Kayo kung saan nyo gusto, kung kayo ba yung magpa-process o magpapa-process kayo sa ibang tao, nasa sa inyo yan. Okay, so ayan, ganyan yung pagpa-process nung kailangan natin para sa isa pang mga requirements ng ating nationalidad or Spanish citizenship. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood, at abangan nyo lang yung iba ko pang video para sa ganon alam nyo na yung gagawin ninyo sa mga susunod kapag related or same lang din yung sitwasyon na gagawin ninyo katulad ng sa akin. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to follow my social media accounts and subscribe to my YouTube channel para mas lumago pa tayo. Maraming salamat, and hasta luego mga lods. Ciao!